Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit mo nasain, pag-ibig niya'y wagas.
walay sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit mo nasain, pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid na nanonood po sa araw na ito. Today po is a sad day. Doon sa mga kapatid, si Sister Linda po ay nasa piling na ni Lord. Sister Linda Real, yung asawa po ni Pastor Rafi. Kaninang alas 6 ba? Alas 6? Madaling araw. Yung salita ng Diyos sa Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yung ating kapatid ay nasa piling na ng ating Panginoon Diyos. Amen. Thank you, Lord. Panoorin po muna natin yung kanyang ito po yung last recording niya na nagawa para po, ito yung pinaka-last na service niya kay Lord. Panoorin po muna natin yung video. Let us give glory to the Lord. Let us give glory to the Lord. Give glory and honor
Lord, hallelujah. Ano ba yan? Kanina, yung mga nagtatatawag, sabi ko, huwag kayong iiyak. Ayan, thank you, Lord. Yan po ay yung pinaka-last na recording ng ating kapatid na si Tita Lynn. Ang totoo, siya nga daw po yung nag-request ng song na yan. Yes. Oo. Tsaka siya yung mga, ano kasi, ang fashion designer ng mga Sisters of Faith eh. Kaya, ayun, mamimiss natin siya. Ano? Kwento ko lang po, kasi po, hindi ho ba, mga naglagnatan nga dito. So, nung turn na nilang dalawa ni Pastor Rafi, sabi ni Pastor Rafi, Steri, hindi muna kami makaka-attend ng Good Morning Jesus, sabi niya. Kasi po, pag po tayo ay merong Good Morning Jesus, kami pong lahat ng mga worker ay nandito din. Yun na po kasi yung pinaka-morning devotion namin. So sabi niya, baka hindi muna kami maka-attend. Sabi niya kasi nilalagnat nga daw po sila ni Sister Linda. Nauna si Pastor Rafi, no? Siya po. Nauna si Pastor Rafi. Tapos syempre po, magkasama sa bahay. So sumunod na rin yung kay Sister Linda. Sabi niya, magko-quarantine muna kaming dalawa. Sabi ko, okay. Kasi yung mga ano dito, okay naman lahat yung mga nilalagnat. So, ganun lang po yung ano namin, yung pagkakaunawa namin na ganun. Tapos, nung last Monday, after po ng Good Morning Jesus, sabi nga sa akin ni Pastor Rafi, tinamusta ko, kamusta si Tita Lynn? Sabi niya, walang ganang kumain. Sabi niya, hindi nagkakakain. Sabi ko, naku, kailangan kumain. So, umakyat po, nung after ng Good Morning Jesus last Monday, inakyat ko po siya. Tapos nung nakita ko siya, nakaupo pa siya sa sofa. Ay, hindi sa dining nila. Pero nagulat na rin ako kasi yung itsura nga niya, mahina. Pero nakausap ko pa siya. Sabi ko, Talin, sabi ko, kamusta ka na? Sabi niya, ito, okay. Sabi niya, sabi ko, kain lang ng kain. Hindi pwedeng hindi kumain para lumakas. Sabi niya, oo, pinipilit ko, Sister Ree. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, gusto mo, dalhin ka na namin sa ospital? Ayoko, sabi niya. Maayos na naman, wala na rin yung ubo ko, sabi po niya. Oo, sabi ko, sige, mag-pray tayo. Tapos nag-pray po kami, tapos sabi ko, kain ka lang ng kain para bumawi yung lakas. Sabi ko, wala na yan, paalis na yan. Sabi ko pa nga sa kanya, para ma-encourage po siya. Sabi niya, oo, Sister Ree, tapos dinalang ko siya ng kung ano-ano. Thank you, sabi niya. Bumaba na ako. Pero nung pagbaba ko, hindi ako mapalagay dun sa kanyang kalagayan. So, Monday yun, sabi ko, tutawag ako kay Doc. Sabi ko, Doc, tinawagan ko siya. Sabi ko, baka pwedeng lagyan natin ng IV si Sister Linda. Kasi nga ayaw pumunta sa hospital eh. Para lang ba, dahil hindi kumakain, sabi ni Doc, kailangan ko nung vital signs niya. Kasi hindi natin pwedeng basta-basta lalagyan. So, dahil nung day na yun, kinuha ko yung computer na pinagawa natin, tinawagan ko Sister Nene. Sabi ko, Tane, pwede bang puntahan mo naman si Talin. Sabi ko, kunan mo ng vital signs kasi kailangan ni Doc Mon. Nurse kasi si Sister Nene eh. Para siya na rin nga sanang mag-IV kung sakali. So, nung binigay na yon, sabi ni Doc Mon, hindi ko siya pwedeng bigyan ng IV kasi hindi natin pa alam kung saan galing yung lagnat niya, ganon. Oh, sabi ko, okay, Doc. Tapos, lumipas po yung araw na yon. Kinabukasan, after ng Good Morning Jesus, sabi ko dun sa mga sisters, meron kasing sisters dito na ilan-ilan na natira. Umuwi na kasi yung iba. Sabi ko, sinong gustong sumama sa akin? Yung matapang. Sabi ko, nagbiro pa ako. Kasi nga, syempre po, may mga nag-positive na. At by the way, positive din po kasi si Sister Linda sa COVID.
So sabi ko, sino yung gustong sumama sa akin? Sabi ko, yung matatapang ha, tsaka yung hindi galing sa sakit. Sabi ko pa. So, sumama po sa akin in fairness po. Dito po kasi sa bahay, wala po kasi sa amin yung ganun-ganun eh. Pero kinailangan naming mag-quarantine for the safety of everyone. Pero pagdating po sa mga ganun kasi, wala kasi sa amin yung ganun-ganon. So, agad-agad naman po, sumama sa akin ang 4 na babae. Pag-akyat po namin dun sa kwarto, ano na po, nakahiga na siya, tapos medyo hirap siyang huminga. Sabi ko, parang iba na. Tapos, nakita ko, medyo maitim na po yung kuko niya. Sabi ko, Talin. Sabi niya, tapos yung hinga niya, sabi ko, oo, andun si Pastor Rafi. Siyempre si Pastor Rafi po, hindi na rin na kumikibo eh. Iba na rin po yung ano niya. Oo, nakaupo lang, nakatulala. So, sabi ko, Talin, laban tayo. Sabi ko, walang susuko. Sabi ko sa kanya. Tapos kinantahan ko po siya agad, wag kang susuko, wag kang bibitiw. Sumabay po siya kahit na hirap siyang sumabay po siya. So, ang nangyari po, pinunasan namin, binihisan namin, tapos dinayaper na namin kasi nga medyo mahirap na. Medyo basa na po siya. Dos namin. Tapos nagpray kami. Tapos kinantahan ko siya ulit. Kinanta namin yung Rise and be healed in the name of Jesus. Kahit hindi po siya makasalita, sumabay siya. Ang sabay lang po, ganon. Pero sumasabay po siya. Tapos, nung ganon na, sabi ko, Talin, gusto mong buko juice? Pinabilang kita ng buko juice. Sagot siya, oh yes, sabi pa niya. So, inupo namin. 1, 2, 3, inupo namin. Tapos po, nilagyan ko ng straw. Nung pinapainom ko siya, hindi niya na maibuka yung bibig niya. So sabi ko, Pastor Raf, sabi ko, kailangan na natin siyang dalhin sa hospital. Sabi ko, hindi mo nakakayanin din kasi na pagkaganito. Mabuti yung ganun, merong medical help. So sabi ni Pastor Rafi, sige. So yun naman po, agad kaming, tumawag po ako agad kay Doc Funtila, tapos dinala nga po namin doon. Yun nga, sabi ni Doc Funtila, sobrang baba na nung kanyang oxygen level. Pero, ganun pa man po, sinabi na nga sa amin yung lagay, kasi ayon kay Pastor Rafi, beforehand pa, sinasabi niya na pala na, punta tayo ng hospital. Dali na kita ng ospital. Ayaw po niya, sabi ni Pastor Rafi. Hindi, lalaban ako, sabi niya. Kay Lord ako maasa. So, ayun po ang nangyari. Tapos, the other night, tumawag po sa akin si Pastor Rafi. Sabi niya, Steri, pwede mo bang tawagan si Doc Funtila? Sabi niya, kasi at least ikaw nakakadiretso sa kanya. Gusto kong malaman kung ano talaga. Sabi niya, kasi po, tumaas yung kanyang creatinine ng sobrang taas. So, kailangan pa raw po ng dialysis. Sabi niya, pwede bang tanungin mo si Doc kung ano ang mangyayari? So, nung tinawagan ko po si Doc Funtila, sabi ko, Doc, sabi niya sa akin, Ria, very poor ang prognosis. Sabi niya, she can go anytime. So, sabi ko, ano ang magagawa ng dialysis? Sabi niya, bababa yung creatinine. But, sabi niya, alam mo naman ng dialysis, anything can go. Sabi niya, especially ooperahan, sa ganyang lagay na yan, sabi niya, pwede na rin siyang mawala habang inooperahan. So, sabi ni Pastor Rafi, hindi na lang, sabi niya, kasi mahirapan pa siya eh. Sabi niya, kung ano ang kalooban ng Diyos, yung pa din ang masusunod. Sabi niya,
kung papagalingin siya ni Lord, kahit walang mga ganyan, bubuhayin siya ni Lord. Pero kung time na rin, sabi niya, ibinibigay ko kay Lord ang pagpapasya. Alam niyo po, mahirap po yung ganun. Dumanas din kami yung mga ganun. Sa Daddy Bart, pagpapasya ng mami. Sa daddy ko, yung pagpapasya rin namin dahil dinadialysis din siya noon. Mahirap po yun, pero yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na, alam nyo, naiiyak lang po kami dahil, syempre po nakakalungkot dahil mamimiss namin siya, pero Amen. nandun po kami pa rin sa assurance na, Oo. sabi ko nga actually, she is in a better place than we are Amen. sa oras na ito. At kaya po siya nagpupursige na yung service niya kay Lord because of this. Ito yung ito yung hope niya na makasama ang Diyos. Kaya alam ko maligaya siya ngayon. Amen. Maligaya siya Dito, ngayon. mga kapatid, yung salita ng Diyos talaga ang comfort nating lahat. At alam ko naman lahat ng mga angkan ni Sister Linda, Pastor Rapi, yung mga Comfy family, alam kong nagtatawag na tayo to comfort kay Pastor Rapi. Hindi muna siya makakapagsalita. Kausap namin ngayon, pero he is okay. Thank you, Lord. Ang pagdadalamhati dito sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 14. Basahin ko sa atin, ha? Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. So, ang Bible sabi, natutulog. At pagbabalik ni Kristo, lahat ng namatay, nananampalataya sa Kanya, ito ang sabi. Let me repeat. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind. Sa Tagalog, ang pagdadalamhati ay it is a natural part natin pag nawalan ng, of course, loved ones. Pero ang pagdadalamhati, sabi rito, ay panandalian kasi meron tayong pangako na lahat ng nananampalataya kay Kristo Jesus, bagamat siya'y mawala dito sa lupa, merong buhay na walang hanggan. Let me repeat again. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. We have hope. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep. Ayan. At lahat tayo na hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod, merong dalamhati. Pero dahil sa pangako ng salita ng Diyos, itong dalamhating ito ay of course will be turned into rejoicing. Sabi nga ni Sister Ria, ang kalagayan ni Sister Linda sa Revelations 21 verse 4, no more sorrows, no more pains, no more tears. At yung glorious body, yan ang pangako sa atin. Nung si Jesus Christ ay namatay, nabuhay, at pumunta sa ating Ama sa Langit, ganun din ang pangako sa lahat ng mga namatay na naglilingkod kay Kristo. At ito rin pagkakataon na to, yung pagdadalamhati, it is natural, of course. But we have a Word of God na nasa mabuting kalagayan ng lahat ng nananampalataya dito sa ating Panginoong Hesukristo, bagamat nawala na sa piling niya ay merong eternal life. Bago itong pagkuha kay Sister Linda, alam niyo bang nabuo namin ang grupo nila 100%. Supposed to be
ang nasa isip ko noon, kaming mga senior, ang papangalan ko ay 20%. Pero sabi ko, hindi 20%. Ang grupo ng mga senior ay 100%. Ang pangalan ng grupo, di ba meron tayong Sisters of Faith, meron din tayong group ng 100%. Naalala niyo yung huli nilang love offering kay Lord, yung sila'y nasa garden. Tomorrow, makikita nyo kung gaano kasaya. Kasi itong 100%, kaya ito yung kanilang grupo kasi 100% ang kanilang service kay Lord kahit na may edad na. Ayan. Si Sister Sally saka si Sister Jenjen meron din a time of remembering kay Sister Linda. Kay Sister Linda yung pinakahuli, tuwing darating kami ng maaga dito, silang dalawang mag-asawa ang pinakauna eh. Minsan nauna pa si Sister Linda. Ang mga sumusunod dyan, yung mga 100%, ang aaga talaga. So, pagpunta namin, laging nandito. Ang pinakahuling, para bagang, tuwing nandito ko kasi sa may sulok nitong ating live streaming, siyempre nandun lang ako sa gilid, nandun din siya sa gilid. Ang sabi niya, nung mga huling pagsabi niya, Pastor, ang hirap pala nung no? Yung, etong ganitong yung ating, sa atin sa community, no? Yung iniisip mo, yung daladala mo, ang hirap pala, no? Yun lang ang sabi niya sa akin. Kasi, yun, nakikita niya tayong lahat dito. Yun, ang pinakahuli. Yun lang ang sabi niya, na parang nararamdaman ko yung bigat ng daladala niyo ni Sister Ria. Yun ang huli. So, sila Sister Jen, di ba kasama kayo sa Sisters of Faith? Opo, yan nga po. Thank you, Lord. Si Sister Linda nga po, naaalala ko sa kanya. Kasi one time po noon, nag-usap po kami noon, nung heart to heart. Kasi humihingi po ako ng advice sa kanya. Kasi minsan po, pagka may mga bigat po ako sa damdamin, minsan nakakausap po si Sister Linda. Tapos ang naalala ko po na huling pinayo niya sa akin, sabi niya, Sister Jen, alam mo, ang gagawin mo lang, every night and day, makipag-usap ka kay Lord. Sabi niya sa akin, ako, lagi kong inaano na, Lord, I want to see you face to face. Lagi pong sinasabi ni Sister Linda sa akin yun, kasi 2 beses po kami nagkausap noon. Tapos naaalala ko nga rin po kay Sister Linda na yung every time po sa choir namin, alam po ng mga Sisters of Faith yan na pagka susuotin natin. Siya po magsasuggest na, ganito, susuotin natin ha, yung balabal. Tapos, meron nga din po na pinatahi na binigay nga po sa kanyang tela. Siya rin po ang nagpatahi doon. Tapos, nitong lately po, nagka-chat po kami nung medyo masama na po yung pakiramdam niya. Tapos, sabi niya sa akin, Sister Jen, orderan mo naman ako ng vitamins. 2 box. Tapos nung time na yun, masama rin po kasi pakiramdam ko. Pero na-orderan ko po siya. Kaya nasabi ko sa kanya, Talin, nandyan na po yung vitamins. Pipick upin na lang po dito sa may malapit. Tapos hindi na po siya nag-reply. Tapos sabi niya sa akin, nung bandang sabi niya, okay, thank you Lord. Tapos hindi ko na po namalaya na gano'n na po yung sitwasyon niya. Pero kasi kami po, yung mga may masasama pakiramdam, nagstay lang din po sa kwarto. Kaya naalala ko po yung kay Tita Linda, yung concern niya din po sa bawat isa, lalo po sa amin sa choir. Nakabanding po talaga namin siya. Tsaka ayaw na nilang umalis mag-asawa sa kwarto kasi ayaw nilang hawa. Kaya sila na mismo nagpasya noon. Kaya yun din naman yung mga payo na lagi nating sinasabi sa lahat. At kung ano man yung mga in-advise sa atin, sundin lang natin. So, si Sister Sally. Hallelujah. Thank you, Lord. Si Sister Linda po, sa kanya ko po natutunan yung kasi po pag nanggagaling siya ng Amerika, lahat kami, meron kaming mga natatanggap. Sabi niya, alam mo, meron siyang yung binigay niya po sa akin, yung accessories po, kasi alam niya, mahilig po akong mga malalaking hikaw, yung ganyan. Sabi niya, alam mo ba,
nung tinitingnan ko yan, I was thinking of you. Kaya ngayon po, tumanim yan sa isip ko na pagka pala may tinatanggap tayo kahit kanino, maliit na bagay man yan o malaki, iniisip tayo ng taong nagbigay sa atin. Kaya yan, natanim po yan sa puso ko. Yung lately po, she was born a leader po talaga. Kasi pagka po nalilate ako dito sa choir, inuumpisahan niya na po ng vocalization, tapos may mga tinuturo din po siya sa amin. At yung ito nga pong lately, nagpaalam pa po siya sa akin, sabi niya, Sister Sal, hindi mo na ako makaka-attend ng practice. Yung huli po kasi may pinagagawa po si Pastor Alex. Yung pong kakanta ulit ang mga 100%. Actually, ready na rin po naman yung may apat na natira po na malakas kasi yung iba po nagkasakit din. Sabi niya, Sister Sally, hindi mo na ako makaka-attend ng practice kasi medyo masama pakiramdam ko. Sabi niya, kayo muna. Sabi ko, sige Sister Linda, magpagaling ka, magpalakas ka para sa susunod, kasama ka na namin ulit. So, nakita ko po sa kanya yung, alam niyo yung commitment na talagang kahit na po minsan parang nahihirapan siya pero nandun po yung heart niya na makapaglingkod kay Lord. Sabi ko nga po kanina umaga, habang nagpipray din po ako, I was thanking God kasi hindi siya namatay dahil dun sa sakit niya, kundi it was her time. Na panahon na rin talaga, time na to na para kunin na siya ng Panginoon. Sabi ko, hindi siya namatay dun sa mga sakit-sakit, yung pneumonia or ano pa man, kundi namatay siya na naglilingkod sa ating Panginoon. At how I wish na lahat po tayo, kesa death man, malakas ka man, mahina ka man, lahat po tayo maglingkod ng may kagalakan at ng talaga pong nasa puso natin si Lord kasi wala naman pong ibang buhay. Sabi nga nila, di po ba? Death is the beginning of life natin kay Kristo. Kaya salamat sa buhay na nakita namin lahat dito na talaga pong siya po ay tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Amen. Meron nga kaming plano, 4 kami, pupunta kami ng New Zealand oo. para nakausap na, yung anak niya si Neil, nag-meet pa kami sa isang restaurant, dala-dala niya yung mga papers para... Matagal niya na tayo kasing gusto niya kami, yun. Years ago pa po yun. Tapos nitong bago mag-lockdown. Bago mag-lockdown, tamang-tama, umuwi si Brother Neil, yung kanyang anak. Oo, minute pa namin siya. Tapos nag-usap kami ng mga requirements. Talaga pong pinupursigin niya talaga na makasama kami. Dahil gustong-gusto niya talaga na makasama niya kami dun sa New Zealand. Ayun, ang plano nga, kung loloobin ni Lord, magkaroon tayo doon. Dahil meron din mga ilang piraso yung anak ni Sister Luz. Oo. Andon, tsaka yung kapatid ni Nes Estrada. Oo. At ang nga namin, pinaplano lang namin yun, pero syempre sinasabit pa rin namin lahat kay Lord. Sabi nga namin, tama, sige. Tsaka yung malay ni mo. Sister Linda Labilla. Oo, si Jibe. So, parang dumami na yung mga company members natin doon na nag-migrate. Tapos sabi pa nga namin, tama, Talin. Sabi ko, malay mo, dyan talaga kayo magkasama ni Tito Raf. Diba? Kasi doon sa Amerika, hindi sila magkasama eh. Hindi maayos yung papers ni Pastor Rafi. So, sabi namin, actually, ito ang huling niya. Sabi ko, Talin, huwag ka nang umalis. Oo. Sabi ko, wag mo nang iwan si Tito Raf kasi mahirap ding nag-iisa siya. Tapos ikaw, nag-iisa ka rin doon. Sabi ko, malay mo, itong New Zealand na to, kasi si Pastor Rafi may papers doon eh. Malay mo, itong New Zealand na to talaga ang hawakan ninyo. Tapos magkasama pa kayong mag-asawa. Kaya po talagang nagpursige siya dito na inaayos yung mga papers. Kaso nagkaroon nga nitong COVID, kaya yung mga plans natin, plans pa rin ni Lord. Oo, yes. Opo, totoo naman po yun. Para nga po dun sa may mga nag-message nga na ang sabi nga, bakit siya pa? Sabi ko, yan naman po ang isang question na hindi natin pwedeng tanungin si Lord. Kasi, sabi ko, ang gawin po natin, thank you Lord for the 71 years na ibinigay sa Kanya. Sabi ko, yung iba nga, maiksi lang yung oras na
yung allotted time. Ay, naku. Pero sa kanya, Sa 139. 71. Oo. Sa 139. Sige nga, sa Beb. Psalm 139 po ito na ang nakalagay po doon, bago pa mag-umpisa ang unang araw natin dito sa mundo, alam na po ng Diyos ang itatagal natin. Kaya hindi po ito pahabaan o paiksian ng oras na ilalagi sa mundo. Ang question po dito, gaano mo gugugulin yung ibinigay sa yung time, whether it is a long time or a short time, para magbigay ng glory kay Lord. And I am absolutely sure na ang buhay niya po talaga ay nakapagbigay ng glory sa Panginoon. Amen. Kaya mission accomplished na po siya. Amen. Ito po yung sa Psalm 139. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are? If I counted them, they would be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. Sabi ni Sister Ria, mga kapatid, yung panahon na ibinigay sa atin dito ni Lord, paano ba natin ginugugol? Pagka may mga ganitong pangyayari, of course, it is a time for grieving, it is a time of remembering, and also, it is a time of re-examining. Pagka inevitable kasi ang kamatayan, nasa awit 90:12, basahin ko sa inyo doon. Ang sabi doon, teach me, O Lord, to number our days so that we may become wise. Ano, ha? Ito nga, a time of re-examining na alam ko na maraming Kristiyano, glory to God, na nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ano? Hindi lamang dito sa temporal life natin. Of course, we enjoy the blessings of God. Pero hindi natin a time of remembering, a time of re-examining. Ano ha? Yung buhay nga ni Sister Linda, alam niyo ba, nandun sa Kawikaan 11:30. Yung mga, ang wise kasi, sabi, teach us, O Lord, to number our days so that we may become wise. Ito sa awit 90:12. Sabi doon sa Kawikaan, yung mga taong nagdala ng kaluluwa patungo kay Lord, ang mga wise. At alam ko, lahat naman ng Kristiyano ay bahagi ng evangelism, winning souls to the kingdom of God. Kaya yun, a time of re-examining. So, sa ganitong pagkakataon din,
Ah, ang isa, kanina, meron kaming tinawagan. Kasi nagkita yung mga ibang kapatiran ng balitang si Arnold Mendoza na bayaw ko. So halos magkasabayan sila ni Sister Linda Real doon sa Hospital. ospital. Nakausap ko si Arnold at si Arnold ay pneumonia din ng kanya. Pero pagkakausap ko sa kanya kanina, mukhang masaya na siya, nakakahinga na, nagpapalakas na lang. Sabi ko nga, uy, sabi mo, hindi pala pwedeng puntahan eh. Dadalan lang ng pagkain. Ganun pala nangyayari pagka napunta ka sa ospital, ikaw lang mag-isa. Tsaka sisilipin ka siyempre ng mga nagbibigay, yung mga sa medical team. Tapos yung mga, sabi ko, sila Banji, ganito, ganyan. Nagdadala lang ng pagkain, ganito. Pero sabi ko sa kanya, kumanta ka ng kumanta. Of course, yung panalangin, oo daw. Kasi magaling naman kumanta si Pastor Arnold. So, kamusta? Sabi ko, uy, yung malunggay, alukbate. Kasi dito, maraming malunggay, naglalaga sila, iniinom. At ngayon, yung naka-quarantine, nare-recover, lumalakas na, so on and so forth. Kain ka ng kain? Oo naman daw, so on and so forth. So mahalaga pala, mga kapatid, kung meron man tayong mga mahal sa buhay na gano'n ang kalagayan. Yung cellphone, kasi pakikipag-usap, napakahalaga. Tapos magkikita kayo sa messenger, tawagan na, video call, tawagan kasi ang lakas magpalakas ng mga communication. Phone call, video call, sa messenger, walang tigil. Tapos, kausapin kasi sila lang palang mag-isa doon, mga kapatid. Kaya malungkot, nakakalungkot, nakakadepreso. Yung pagtawag, napakahalaga, kamusta, tas awitan, yung mga words na makakapalakas sa kanila, so on and so forth. Kaya kanina, ang lakas na ng boses, okay na daw siya, nagpapalakas, so on and so forth. Tsaka dito rin, tinuturuan din tayo yung pag-iingat, mga kapatid. Sumunod na dun sa mga inuutos nung nakakaalam sa health. At yun na nga, kung walang lalabas, wag na munang lumabas. Face shield, face mask, social distancing, tapos cleanliness, hugas ng kamay, so on and so forth. At kung may nararamdaman ka, ikaw na ang isolate sa sarili mo para hindi makahawa. Kanya nga lamang hindi mo mapipigilan pala pagka yung mga mahal sa buhay, hindi rin pala minsan umaalis doon sa kwarto, sa bahay. Andun din dahil sa pagmamahal. Hindi mo matatawaran o mapipigilan So, yun yung ating mga karanasan dito na magkakaroon tayo ng, maski man hindi man sa COVID, di ba, pagka inevitable kasi ang kamatayan. So, ang mahalaga dito, preparado. Yes, thank you, Lord. Oo. Yun nga po, minsan po kasi maraming mga tao na pagka nabuhay, akala mo mabubuhay forever. Itong mga ganitong pagkakataon ay reminder po sa atin na no one knows when your time is coming. Kaya po ang aming laging sinasabi, be prepared. Kaya nga po ito everyday, di ba? Meron tayong morning devotion, di ba? Para mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi po yung salita ng Diyos ang magpiprepare sa atin. Sa totoo lang po, kapag may mga ganitong pagkakataon, simula po nung kami ni Pastor Alex ay namatayan na rin, natutunan ko po talaga na death is inevitable. And it doesn't matter kung sino ka pa. Kapag sinabi ng Diyos na time's up, yun po ang isang talagang lesson na natutunan ko po na nung una namatay ang Daddy Bart, tapos namatay ang daddy ko, tapos namatay ang mami, na puro mga lingkod ng Diyos. Doon ko po naitanim sa isipan ko na ang kamatayan ay darating sa ating lahat. Kahit na sino ka pa. Kaya kailangan prepared ka. At alam niyo po, ako po'y natutuwa kasi yung mga namatay sa amin, hindi ko po nakita yung fear of death.
Kaya nitong mga panahon na ito na, nakakapagbiro po ako tungkol sa kamatayan na minsan sabi ni Pastor, erase. Huwag natin pag-usapan yan. Kasi sabi ko, hindi, kailangan natin pag-usapan yan kasi bibihira ang mga nagpiprepare para sa kamatayan. Nagpiprepare po tayong lahat para sa buhay natin dito, di ba? Tapos yung pangbuhay lang natin dito, ganon. Yun nga, sabi nila, para sa future, hindi mo naman alam kung ano ang future because He holds our future in His hands. At ito pong mga ganitong pagkakataon, lagi po tayong nare-remind na ang Diyos ang nagpapasya. Sabi nga ni Minister Boy, dun sa kanyang comment, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos din ang babawi nito. Kaya, thank you Lord. Kami po'y naiiyak lang kasi syempre, malungkot na mamimiss talaga namin siya. But at the same time, sa Psalm 116, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. So, isa po yun sa magpapalakas sa atin na hindi po maganda ang plano ng Diyos para sa ating kapatid na si Sister Linda. Kasi po alam nyo, nung lagi ko itong nasishare kasi pagka yung pumupunta kami sa mga service, nung ang father ko po kasi ay kukunin na ni Lord, sa Psalm 116 verse 5 po yung sinabi ko. Sabi ko sa kanya, Psalm 116 verse 5 yung sa akin. Yung precious in the... 15. Sa Psalm 115 verse 15 pala po. Sorry. Psalm 115 verse 15. So, sabi ko sa father ko, natatakot ka ba? Sabi niya, hindi. Sabi niya, alam ko naman kung saan ako pupunta, sabi ng father ko. Tapos, binalik niya sa akin yung tanong, ikaw, natatakot ka ba? Sabi ko, hindi rin. Kasi magkikita rin naman tayo kung saan ka pupunta. Sabi ko sa kanya. So, ang po doon, yun nga yung assurance natin na siguro mag-iiyak tayo ng mag-iiyak kapag namatay yung mahal natin sa buhay nang hindi nakakilala sa Panginoon. Pero once na nakakilala sa Panginoon at na namatay, thank you Lord. Kasi alam mo meron kang assurance kaya payapa ka na. So yun po yung nangyari sa father ko noon na yung nangyari kay Pastor Rafi nitong 2 nights ago. Sabi niya, yun nga po yung sinabi niya sa akin nung nag-uusap kami. Nangyari rin po yan kasi sa amin, doon sa father ko. Kasi yung mother ko, kasi dinadialysis na rin po yun. Tapos yung mother ko po, sabi niya, ayoko, hindi pa ako handa. Sabi niya ganon. Sabi ko, Ima, kahit na hindi ka handa, sabi ko, si Lord ang nagpapasya. Kailangan mag-ready ka din, sabi ko sa kanya. Hindi, ayoko pa. So, mga buwan, ganun yung nangyari sa father ko. Actually po, nag-flatline na po yun. Twice. Yung unang flatline po niya, talagang nag-iyak na sila. Yung mga kapatid ko, na sa sahig, umiiyak na. Nalid lang po ako. Inawakan ko yung kamay niya. Tapos, binulungan ko. Natutunan ko yun sa mami. Kasi pag nagpe-pray kami, ganun ng mami. Tapos sabi ko, tawag ka kay Lord. Sabi ko, tawagin mo ang pangalan ni Lord. Sabi ko sa kanya. Alam niyo po, mga ilang seconds na paulit-ulit kong ginagawa yun, bigla na lang pong tumayo siya. Pag hindi tumayo, nakahiga kasi. Nakaupo. Pag upo niya na gano'n, sabi niya, nagtalsikan na lahat yung mga naka sa kanya. Tusok. Tapos nakatulala siya, nakaganon. Sabi ko, ginanong ko po siya. Tapos sabi ko, ano nangyari sa'yo? Yun pala, kinuwento po niya. Paalis na raw po sila. Sila ang sabi niya. Kaya po pala, paggising niya, gumanon siya, ginanon yung kamay niya, nagtalsikan. Hawak-hawak daw po siya sa kanan nung tatay niya na namatay. Tapos hawak-hawak daw po siya sa kaliwa nung ating niya na namatay din. Paalis na raw po sila. Tapos narinig daw po niya yung boses ko. Na ang sabi ko daw, Lord Jesus, tawag kay Lord.
narinig daw niya ang boses ko. Kaya raw ang ginawa niya, inalis daw niya yung pagkakahawak sa kanya nung tatay niya at saka yung kapatid niya. Kaya po pala gumanon siya. Tapos nakapagbiro pa nga siya. Sabi niya, di ko nga alam kung saan sila galing, dadalhin ako. Sabi pa nga niya. So, nakadalawang beses yun, babe, di ba? Oo, isa sa ano. Kasama naman natin ang mame. Ang mame. Kinantahan naman ng mame. Ang nagising ulit. Ang sabi niya nung pangalawa daw na yon, naglalaro daw sila nung mga apo niya doon sa, anong apo niya? Si Roxette palang apo niya noon eh. Doon sa may dagat. Tapos daw kami, nasa may pangpang. Tapos, nakita daw niya, palayo na daw kami ng palayo. Tapos palayo na rin siya ng palayo. Tapos narinig daw niyang kumanta ang mami. Oo, yung kanta. Nagising na naman siya. Kaya nung paggising niya noon, sabi niya sa akin, hindi siya makatulog. Sabi niya, Ri, kantahan mo ko. Sabi niya, Bakit? takot sila sa'yo. Sabi ko, sinong sila? Yan o. Nagtututuro siya sa paligid niya. Alam nyo yung pag-awit, alam nyo, yan yung ating magiging occupation sa langit. Oo. Yan yung nandun sa lesson mo supposed to be sa today. Revelations, oo. Oo. Tapos Oo. ang nangyari, sabi niya, yan siya oh. Sabi ng mami, pagka mga ganun, may mga spirit kasi na, nabi niya, nagbabantay. Sabi niya ganun, yan oh, takot sila sa'yo, sabi niya. Ganon din sa mami, di ba? Oh, ang mami din. Pagka ang mami noon, sabi niya sa akin, anak, bilin mo yung gulay niya. Kanina pa siya. Sino po, me? Yan yung babaeng nakaupo dyan. Sabi niya ganon. Sabi ko, sige po, me. Sabi ko sa kanya. Tapos, nung nasa hospital din kami, ang mami, sabi niya, Ria, sabi niya, paalisin mo sila. Sino po, me? Yung mga bata, sa may likod ko, paalisin mo sila. Sabi niya, ganun mabigat. Sabi niya, huy, gumaganon ako. Alis kayo dyan. Gumaganon ako sa mami. Kasi alam ko na yung ganon. Na-share niya. Siya rin naman ang nag-share po sa akin noon. Nung nagbabantay kami dati sa dade, tapos pagka nasa hospital kami, kinukwento niya yung mga ganyan. Tsaka kinukwento niya ang dade. Oo. Tapos sabi ko, wawang mami ang daming kinain. Sabi ng dade, kumain daw ako. Sabi niya, nakaupo siya Sabi nung, nasa kwarto kami noon, parang ang kasama lang namin noon. Sino ba kasama namin noon? Si Merly. Sabi niya, Mami, sabi ng gano'n na ni Merly, Mami, ako pa naman kasama mo matutulog mamaya dito. Tari, naalala ko noon sa Mami Ligaya, kami lang noon, minamasahe ko siya. Tapos sabi niya, meron diyang tinapay saka peanut butter, initin mo. Sabi ko, ay kumain na po ako, me. Hindi, nandyan ang Daddy Bart, pagkainin mo siya. Sabi ko, me, po. Kasi ganun ang dade, init ng pandesal. Tinapay saka peanut favorite niya kasi butter. yun. Mainit na pandesal Kaya tsaka doon nung peanut time na yun butter. po, naano ako sa mami, sabi niya, nandyan, ayan, nakaupo. Sabi niya, dalawa lang po kami nung time na yun. Ay, meron pang isa. Ayun, nung narinig niya yung mame, nagising siya ulit. Kaya ang gusto nung pag makakatulog, kakantahan ko siya. Kasi pagka daw Ano ba yung kumanta ako, kinakanta natin? maalis daw yung mga nakapaligid. Babe, yung sa dade, ito na, gusto nyo matawa ng konti tungkol dun sa father-in-law ko. Ito talagang maaano kayo. na ano lang ako, dinadialysis na siya. Siyempre, medyo ang budget mabigat. Lahat nga nung gamit namin, nabenta na. Basta kung ano man yung pwedeng mabenta, tulungan kaming lahat, pati yung mga kapatid niya, pati cross-stitch, lahat, everything. Benta ng benta kasi yung mahal din ng dialysis Kaya weekly, ipag-pray 3 times a natin week. ang ating sa health, bumili ng mga machine na marami ng dialysis kasi siyempre yung ating kinakain, lifestyle, para duktungan ng buhay, na maraming libreng dialysis na mga machine. Kaya yung, madami ka naman pera, bilyonaryo ka naman, ang dami mo naman tubo, pagka maging sa 1 Timothy 6, 16 to 17, mabuting mayaman sa kayamanan, mayaman sa kawang gawa.
O di magpatayo ka ng ospital tapos yung mga gamit na mamahalin para makatulong, pandialysis, sa heart, ganito, ganyan. Kung alam mo, ang dami mo naman pera, bumili ka ng bumili noon. Parang ikinukwento ko sa inyo yung alibatan yon na nakita ko sa Facebook. Ganun ang ginawa niya. Pero wag niyo nang hintayin na mamamatay kayo o may sakit kayo bago kayo magbigay. Pwede naman, ang dami naman sobra. Bilyonaryo naman, sabi, wala tayong hubad tayo dito. Pagbalik doon hubad, siyempre, asikasuhin mo lahat yung mga angkan mo, yung mga mana, so on and so forth, asikasuhin mo na. Pag marami naman sobra, para makaibsan man lamang yung mga wala. Kasi ang hirap pagka wala ka palang pambayad sa ospital. Wala ka rin pambili ng gamot, so on and so forth. Of course, the healing comes from our Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo pinag-iingat sa ating katawan. Magkaroon tayo ng self-discipline na kung ano yung tamang klaseng pamumuhay, hindi madumi, para yung life natin dito maximize for the glory of God. Ano, ha? Amen. 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 Sabi ni Pastor Ray, walang nasayang sa buhay ni Sister Linda. She gave her all to God and to the community. Ayan. We will surely miss her. Thank you, Sister Linda. Nakalimutan ko yung nakakatawa. Ay, nakakatawa. Ikaw, ako na. Ikaw na. Ako na, ate. Dahil siyempre, wala, medyo mabigat yung pandialysis. Meron tayong Bible study sa Jade Vine. Okay, Jade Vine. Meron tayong yung Bible study. Umattend si Tatay Ed. Naka-wheelchair na siya noon, di ba? Pag-attend niya, kakanta. Pinakanta ko kasi magaling. Yung boses niya, kakaiba may boses si Tatay Ed eh. Kaya pinakanta ko. Kaya lang hindi ko nakakantayin, baka maiyak na naman ako eh. Ang maganda dito, pagkanta niya, ang daming nagbigay ng love offering. Tapos, nung tinutulak na namin, ikaw ba nagtulak ako? Ako, no? Ano sabi? Ito sabi. Sabi ko, okay ka lang. Sabi niya, okay, kakanta ako uli. Bakit? Sabi niya, daming kong blessing eh. Ano yung kinanta niya? Maiiyak tayo tuwing kakantahin ko yun. Walang may kakanta. kulay, walang buhay. Gusto kung mo wala kantahin ka, natin? Jesus. Sige nga. Pero wag tayong iyak. Wag tayong iyak. Walang kulay, walang buhay, kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Salita mo'y susundin ko, di iwanan ako, mananatili ako, mananatili ako, mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin hanggang sa buhay na walang hanggan. Ayan. Siya lang po ang aming paglilingkuran hanggang sa buhay na walang hanggan.
At ang kamatayan po ay hindi makakapigil para po kami ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Bagkus ito pa po ang talagang magtutulak sa amin na magpursige pa. Lalo na maraming tao ang malapit kay Lord. Dahil po, ito po ay isang bagay na pinaghahandaan natin dito para po pagdating ng when it's our time, pagharap po natin sa Panginoon, sasabihin po sa atin ni Lord, good and faithful servant. Alam ko, yun ang sinabi ng Diyos kay Sister Linda. Good and faithful servant, halika, pumasok ka at samahan sa aking kaharian. Amen, amen. Mga kapatid, nakakapakinig. Kayo ba'y namatayan na? Kung alam kong kung kayo'y namatayan na, meron tayong iba-ibang mga istorya kapag namamatayan. So, pag-pray natin na kapag merong mga mahal sa buhay natin na kinuha na ni Lord, mga kamag-anak, mga lahat, mga magkakapatid, so on and so forth, may mga istorya eh. Pagdasal natin ang magandang istorya. Kapag kinuha na ang ating mahal sa buhay, ang magandang istorya ay gunitain natin yung mga magagandang nangyari sa angkan at kung meron mang mga di inaasahan o mga pangyayaring merong mga kalungkutan o mga naging problema, lahat yan ay si Lord ang magpapawi. Ang mahalaga ay yung istorya na buhay na walang hanggan na ating patutunguhan lahat at kung ano man yung mga nangyari sa mga mahal sa buhay o mga magkakamag-anak, maging paraan ito na ang buhay natin dito sa lupa ay maikli lamang kung meron dapat isaayos sa anumang halimbawa, mga naging problema, relasyon man yan o sa larangan ng mga pananalapi, pwedeng maisaayos sa tulong at grasya at awa ng Diyos. So, kung ito nga, paalaala na pag merong mga ganitong nangyayari, merong magandang ibinubunga sa mga angkan. At alam kong doon tayo sa magandang ibinubunga. Ha? At merong, gusto nyo pa bang mangiti ng konti? Si Sister Sally, namatayan din eh. Si Floyd, yung kapatid ko, gusto ninyong malaman yung funny moments nung mamamatay na si Brother Floyd. Alam mo ba? O, ikaw na lang magkwento. Hindi mo masyadong, yung nakakatuwa. Yung pong nasa emergency. Nasa emergency. Sumigaw ka na. Ito na. Ang nakakatuwa doon, ako na? Ay, hindi nyo pala alam. Bukas na lang to. Abangan nyo. Ano po, Pastor? Ha? Bukas na? Bukas naman. Andun kami sa emergency. Doon din sa kila Doc Fontila. Di ba, meron doon yung mga tinatabong, di ba? Yung kinagana. Biglang sumigaw ka na. Paano sigaw mo? Sige. Parang parang the end na. Siyempre, yung mga immediate lang muna yung asawa. Nandun ka ba? Wala. Nandun po. Nandun ka ba? Di ba, pumasok ako. Pagpasok ko, dumilat. Opo. Tumingin po sa inyo. Oo, dumilat. Kasi si Brother Floyd, yan yung humahabol ng itak sa akin. Si Brother Floyd, yan din yung binabaril ako ng perdigo, yung palit. Ano lang naman po, pang-ibon. Pantakot lang. Oo, lagi kami niyang medyo, hindi naman masyadong nagkakasakitan, pero yung bang talagang medyo, alam niyo na, yung mga paglaki, kakaiba eh. Siyempre, ang mami walang tigil na ng panalangin. So, nung nakahiga na siya, binilin yung mga anak niya. Parang bahala na daw ako. So, tinitignan ko lang siya. Nakatingin sa akin, para bang ibig sabihin niya, pasensya ka na, ganito. Hindi lang niya mabigkas, pero sabi niya, binili niya lahat tong angkan niya. Tapos nabuhay, no? Tapos ano nangyari no, nung umuwi? Ikaw na ngayon magpatuloy. Nung pong nakauwi naman po siya, Dito sa Comfy. nasa Comfy na po siya, no? So,
Alam niyo po ba na kinausap siya ni Lord po talaga na humingi ng tawad? Sa lahat. Opo, at ang pinakahuli po niyang hininga ng tawad, ang mami po. Yes. Ang Lahat ng mami. tao dito humingi ng tawad. Opo. Oo. Tapos naka-attend na po ulit siya ng fellowship. Pero bago po yun, Pastor, gusto ko lang po i-share yung nasa hospital po kami noon, yung unang punta po namin. Siyempre po, binabantayan ko siya, kinakantahan ko. Alam niyo po bang ibinigay niya yung Psalm 116, yung po yung The Lord is merciful. Hindi ko pa po alam na may kanta na po pala doon. Nung binigay niya po yung scripture na yon, sabi ko, meron na rin po akong nararamdaman na baka kunin na rin siya ni Lord. Pero ang maganda po doon, yung pong merciful and good si Lord kasi nabigyan pa po ng pagkakataon si Brother Floyd na muli makabalik sa ating Panginoon. So may awit po tayo dito. Bago nating awitin ganito. So huling-huli niyang pinuntahan na humingi ng tawad ang mami. Ano hiningi sa mami? Soup po. Yung Lucky Me. meaningful yung yung kanyang yung lucky me. Every day, ito ng mga huling hindi ko alam na mamamatay na siya. Lagi akong inaabangan yan, humihingi ng pambili ng Lucky Me. Kaya na-commercial ko yung Lucky Me, walang problema. Yung noodles ba? Every day, hihingi lang sa akin ng pambili ng noodles yan. Sa Yun lang, kotse. pingin pambili bago ako umalis, pagbalik ko. Kaya kapag merong mga mahal nyo sa buhay na merong inaawit sa inyo, hindi ko naman sinabing kukunin na ni Lord, Basta yun lang yung mga huli. Buti na lang, lagi kong napipigyan. Kung tutusin, parang barya lang naman yun Siguro, way niya yun na para makipag-reconcile, dinadaan na lang niya sa pambili ng ganito. Ang sasabihin ko pa, bibili mo na naman ng sigarilyo yan. Alam niyo naman ako, minsan ganun, nung unang panahon. Pero, ngayon, para bang naiba na? Ano ka pa ba? Magbibigay ka, tapos merong recrimination, may sumbat, may ganyan, sa kamag-anak mo, o sa mga hindi mo alam, baka yun na yung pamamaraan ni Lord na magbati kayo o kung ano pa man. Basta, ang daming education. Basahin nyo yung mga nagaganap sa buhay natin. Tsaka kapag mayroong mga mahal sa buhay natin may karamdaman, puntahan nyo. Tawagan nyo kung ano pa man. Kasi baka mamaya meron niyang ibinibilin o kung ano pa man. Ay, Parang, alam mo, yes. Bago tayo, bago siya nagkasakit, may hiningi siya sa akin. Si Sister Linda talaga to. Nagtataka rin kami. Ang daming ang pera. Basta kay Lord na yan. Si Talin kasi, napaka-appreciative. Nitong nag-lockdown, unahan kaming dalawa Kasi maaga ako rito, gawa nga po nung nag-aayos pa sa technical. Siguro mga 2 beses ko lang siyang naunahan. Pero tuwing darating ako, nakaupo siya dyan mag-isa. Wala pa nga si Pastor Rafi minsan. Siya lang. Tapos nagsusulat. Sabi ka, good morning, Talin. Sabi niya, good morning, Tari. Tapos inaabangan ako lagi niya pag Sunday. Parang everyday Tinitignan niya lagi yung suot ko. Sabi niya, ang ganda naman, Tari. Ganon. Ganon lagi yung sinasabi niya. Tapos nagustuhan niya yung yung blouse ko, yung polo shirt ko na suot ko po dun sa walang katulad. Gandang-ganda siya. Tapos sabi ko, pangalawang suot ko yon. Sabi niya, Tari, ang ganda ng ang ganda naman ng blouse mo. Sabi ko, sige, may pangalan mo na yan, sa'yo na yan. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, bigay mo na sa akin. Sabi ko, lalaban ko muna. Hindi na, mabango ka naman. Sabi niya, ako na maglalaba. Sabi niya gano'n. Hindi, wag, lalaban ko muna. Tapos, pagkabigay ko sa kanya, sinuot niya agad nung siya, yung Good Morning Jesus naman, na siya naman, sino ba kasama? Kayo yata ang dalawa doon nung kayo. Sinuot niya agad. Yun ang huling hiningi niya sa akin. Si Sister Linda, halimbawa, yung 100%, i-announce ko. Kasi pagkatapos ng linggo, yung schedule namin ng buong isang linggo, siyempre, kinausap na ni Lord kung anong gagawin sa buong isang linggo. I-announce ko ng Monday. Pag kami in-announce ako ng Monday, alam mo, nasama yung 100%. Sasabihin niya, ay, Pastor, yan din yung iniisip ko. Confirm. Para yung katulad ng mga bulaklak sa tenga. Sabi niya, yan yung pinag-usapan namin. Tuwa siya. Kaya mga kapatid, yung relasyon sa mga kaibigan, kamag-anak, asawa,
i-treasure nyo yung every moment. Oo, kasi magiging gunita na lang yan. Tapos biglang makakalimutan mo, pagka, oo nga, no. So yung every moment na huminga tayo, ay, glory to God. Oo. Kantahin natin yung masaya. I'm sure si Telin gusto niya masaya yung Hindi, awitin natin. dalawa pa, dahil may pwede pang dalawa, o masaya na Yung kagad. masaya na lang. Oh, Tas may yung video Lord, kasi tayo, remember no? to write my name in the book of life. Ayan, okay. Be sure that your name is written in, sabi nga ni Lola Tess, sa book of life. Rejoicing kasi kasama na siya. Teka, mapagtaas. Babaan natin, no? Masaya. Rejoicing. Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write. Lord, remember to write. Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write in the book of life. One more time. Lord, remember. Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write. Lord, remember to write. Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write it in the book of life. My hope in you, oh Lord, is all I have. So please don't make me sad, but make me glad. My hope in you, oh Lord, is all I have. So please don't make me sad, but make me glad. So please don't make me sad, but make me glad. So please don't make me sad, but make me glad. Thank you, Lord. Ang pag-ibig po ng Diyos ang mag-aaliw sa ating lahat. And let us celebrate with the angels na nagwe-welcome ngayon sa ating kapatid na si Sister Linda. Amen. Thank you, Lord. Closing prayer. Closing prayer. Lord, all honor and glory is yours. Yes, Lord. Sa ganitong pagkakataon, we are always reminded that our time here on earth is in your hands. And the time allotted to us by your grace, we will invest riches in heaven. And we will be a part of the Great Commission. And we will live our lives that will bring you glory. It is by your grace, Lord, na kaming lahat ng Kristiyano, alam kong ito ang mission sa lupa, to bring glory to your name, Lord Jesus, and to bring more souls to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bilang pangwakas po, meron pa kaming isang video na ipapakita sa inyo. At ito po ay isa sa mga nagawa po ng ating kapatid na si Sister Linda. Thank you, Lord. At wait lang po sa announcement natin kung kailan po tayo magkakaroon ng official na service para sa ating kapatid na si Sister Linda. Ano po? Thank you, Lord. Amen. Panoorin niyo po ito.